pag inisya ka ng mga members ng Congress, kasi doon ilalabas, nagbanta na yung Kongreso. You really have to defend your budget. Pag hindi po, yung request mo na gawing more than 900 million mula sa dating 700 million, malamang gawin na lang na zero budget kasi wala ka man pong ginagawa kundi mamasyal sa ibang bansa para asikasuhin yung iyong tatay at mag-rally. Hindi man yan ang mandato po ninyo. Very, lahat personal. Ang inyo pong mga ginagawa ngayon. Wala sa description ng mandato ng Office of the Vice President. Ngayon, kung gusto mo, sana na talagang tutukan ang kaso ng iyong tatay. Kasi siyempre, pamilya mo yan, tatay mo yan. May maganda ka sanang pwedeng gawin. Ang tuluyan ang mag-resign kasi sayang iyong pasweldo sa inyo. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Sabi ni Sara Duterte mga kababayan, laging may kwento tungkol kay Sara Duterte. Anlibanat si Sara sa ating gobyerno at may mga suggestions siya. Ito yung bagong suggestion niya mga kababayan na as if mas marunong siya kaysa sa ating Pangulo. Sige ang daldal ni Sara Duterte. Yan sabi niya, hindi dapat pumapayag ang Pangulo na pakialaman ng legislators ang budget. Oy, Sara Duterte, paano hindi pakikialaman ng mga legislators ang budget? Na yung Congress, sila yung may mandato na busisiin ang budget. Sila yung binigyan ng ating konstitusyon ng power. Ng tawag po, mandato sa kanila, sa Congress ng konstitusyon. Parang yung forthwith na mandato ng konstitusyon sa Senado. The power of the purse, mandato ng Congress. Hindi ka ba nagre-review ng mga batas tulad ng saligang batas? Nasobrang ka kasi ng pamamasyal. Kaya hindi mo na alam kung ano ng mandato ng ating Kongreso. Kaya nga po, pati budget po ninyo, pinangingialaman ng Kongreso. Pero mga kababayan, sabi ni Sara Duterte, handa daw niyang i-defend yung kanyang budget. Tingnan natin kung hindi ka naman magwala. Pag inisya ka ng mga members ng Congress, kasi doon ilalabas, nagbanta na yung Kongreso. You really have to defend your budget. Pag hindi po, yung request mo na gawing more than 900 million mula sa dating 700 million, malamang gawin na lang na zero budget kasi wala ka man pong ginagawa kundi mamasyal sa ibang bansa para asikasuhin yung iyong tatay at mag-rally. Hindi man yan ang mandato po ninyo. Very, lahat personal. Ang inyo pong mga ginagawa ngayon. Wala sa description ng mandato ng Office of the Vice President. Ngayon, kung gusto mo, sana na talagang tutukan ang kaso ng iyong tatay. Kasi siyempre, pamilya mo yan, tatay mo yan. May maganda ka sanang pwedeng gawin. Ang tuluyan ang mag-resign kasi sayang iyong pasweldo sa inyo. Diba po? Wala ka bang ginagawa? Ngayon, yung Office of the Vice President, nag-tree planting para may masabi, may ginagawa. O, ito si Sara. Si Sara. Yung Chief of Staff ni Sara ay spokesperson pala sa report ng Daily Tribune. Nag-tree planting. Yan sabi dyan. Office of the Vice President, spokesperson Attorney Ruth Castelo leads a tree planting activity in Hermosa, Bataan as part of the agency's pagbabago, a Million Trees campaign. The OBP has so far planted 996,000 trees nationwide. Malamang karamihan dyan, ghost din. Diba? Tapos, video-video ng konting tree planting. Dapat i-audit, mga kababayan, kung totoong may 996,000 na kahoy na itinanim po at magkano yung budget para sa tree planting. Makaduda po ito, mga kababayan. Baka kung another piatos na naman po ito. Another case ng piatos.
Yes, sabi ng mga nag-react, sabi ni Fred Mariano, the tree planting is a waste of time, effort, and resources. If there is no contingency on how to take care of them, the trees need to be watered, deweed, and fertilized. Ito yung sinasabing sarsuela. Stage play. May masabi na may pinagkakagastosan ng budget. Kailangan itong i-audit. Kasi baka parehas ito ng kaso ng mga confidential funds na may mga seminars. Tapos kinobra yung confidential funds ang nagastos yung military sa seminar ng mga estudyante. Diba? Yan yung nadiscovery doon sa investigasyon ng Congress. Sabi ni Spackle Tinero, style nyo bulok, ibalik ang pera. Buti sana yung tinanim ninyo nagbubunga ng pera. Sabi ni Vani Guzman, paano aftercare niyan? O will you leave them to the elements and fend for themselves? Yan ba talaga po ang nangyayari sa mga tree planting? Yung mga kahoy ay tinanim, bahala sila sa buhay nila. Importante, nakobra na yung budget. At unang-una po, itong tree planting na program na to, hindi man trabaho yan ang Office of the Vice President. Trabaho ng DNR ang magpa-tree planting. Yung mga trabaho ng iba-ibang mga agencies ng gobyerno, tulad ng DSWD, gusto nang kunin ni Sara Duterte. At ngayon, yung trabaho naman po ng DNR, baka pati coconut planting na trabaho ng PCA, kunin pa ninyo. Para lang may maipost na video. May pinagkakagastosan ng budget na gusto ninyong hingin sa Kongreso. Yan ang sabi ni Sara po. Ready daw niyang i-defend. Yan ang sabi rito. Sara Duterte ready to defend OBP budget before House if SCED allows. Bakit? Very busy po? Baka mag-conflict sa schedule ni Sara sa kakabiyahe pa ibang bansa? If SCED allows daw, mga kababayan, she has to defend the budget. And in fact, yun ang sabi ng Congress. Hindi na pwede dito yung dating mga ginagawa nila na po respeto sa Office of the Vice President, sa Vice Presidente. So wait mo lang, Sara Duterte, kasi siguradong iimbita ka to defend your budget. Pag hindi mo yan na i-defend, wag sasakit ang loob kasi hindi mo yan pera. Pera yan ang bayan. Tulad ng sinasabi ng mga vloggers mo, hindi mo pera yan. Tama? At mali yung sinasabi ninyo na huwag pakialaman yung budget. Papakialaman ang budget po. Kasi that is part of the power ng Congress as mandated ng ating konstitusyon. Kala ko ba, abogado ko? Abogada ka? Abogado? Bakit ganyan? Baka nasanay ka lang, Sara Duterte, sa Davao nung mayor ka na yung council possibly lahat ng mga gusto mo nasusunod. Hindi yan po pwede dito sa Congress. Ibahin mo ang Congress kaysa sa Davao City Council na siguradong sunod-sunuran ka sa inyo kasi kung hindi mayor yung tatay ninyo, kayo yung mayor at yung isa na member ng family, vice mayor. Di ba? At lahat ng mga members ng council, lahat kaalyado, kapartido. Sa Congress, iba po. So sabi dito sa balita ng Inquirer. According to the Office of the Vice President, sabi ni spokesperson Ruth Castelo, the schedule for the House of Representatives hearing on the office budget, September 12 and 15, has already been pencil book in Duterte's calendar. So, it is also depends on the multiple engagement or commitments she has already made
sabi ni Castelo. Anong it depends? Ibig bang sabihin, mas importante pa yung mga lakad ni Sara Duterte na pabalik-balik sa kung saan-saang bansa? Ikot ng ikot para sa maisog rally sa Bring Him Home na imposible man pong pagbigyan yung Bring Him Home. Mas importante pa yon kaysa sa kanyang budget para sa operation ng Office of the Vice President. Kasi kung mas importante pa yung mga lakad niya, di umalis na lang siya bilang Vice Presidente. Di ba? Para makapag full-time siya sa pag-asikaso sa kaso ng kanyang tatay. Saka, para hindi na siguro ituloy pa yung impeachment. Pero sabi nga ng ilang mga congressmen, kahit mag-resign pa si Sara, tuloy ang impeachment. Kasi ang importante doon, yung next prayer, yung perpetual disqualification from office. Kasi sa mga pinapakita ni Sara, hindi siya bagay. Uupo po sa anumang posisyon ng ating gobyerno. Kasi ang trato niya sa opisina, parang sarili niya. Kahit yung paggastos ng pera po, ayaw nang sinisilip. Nagagalit siya, na-high-blood siya. Nagwawala pag sinisilip. Ang gusto niya lahat ng kanyang gastos, buwelo lang kung ano ang gusto niyang gawin sa pera ng bayan. Di ba po, mga kababayan? Hindi naman pwede yan. Ngayon, sabi rito, asked what Duterte would do if the House compelled her to attend. Sabi ni Castelo, the Vice President niya is ready anytime. Wala kaming tiwala sa mga ganyang statement po. Sa impeachment case nga po. Ang sabi niya, bloodbath. Yun pala, ang motion to dismiss. Di ba? Wala kaming tiwala po. Lahat baliktad ang mga sinasabi ni Sara. However, Castelo said that no one from the House of Representatives daw, Committee on Appropriations, has yet approached the OBP to sponsor their budget before the lower chamber. We don't yet know who will help us defend our budget. Sigurado naman, siguro naman, among the members ng committee, may mag-sponsor niyan, siyempre. Parte yan ng trabaho ng Congress. Noong isang taon, si Alonto Adjong, yung sponsor, malamang si Alonto Adjong pa rin ngayon. Pero siyempre, kailangan na yung mag-sponsor to defend. Parang abogado yan. Kailangan kausapin ninyo. At dapat truthful kayo sa kung ano yung pagkakagastusan ng mga items na nandoon sa budget na sinabmit ninyo for approval ng Congress. O ngayon, going back doon sa dapat hindi pinapakialaman, lahat pwedeng pakialaman kasi yan ang trabaho ng Congress. Itong statement po ni Sara Duterte, mga kababayan, na hindi dapat pumapayag ang ating Pangulo na pakialaman ng legislators ang budget, maliwanag po na sablay. Pagpapakita lang, mga kababayan, na parang ignorante siya sa budget process. O diba? Hindi na lang sana siya na nagsalita. Kasi dumadaldal siyang na hindi pinag-iisipan, hindi nag-iisip. Sabagay, kaya nga po patong-patong na problema yung kanyang kinakaharap. Kasi daldal ng daldal na hindi pinag-iisipan, tulad ng pagbabanta niya sa ating Pangulo. Pagkatapos, sinabing no joke, after 2 months, baliktad na yung sinasabi. Alaman na niya kung sinabing ganyan. Sila man lang ganyan nagsabi ng ganyan. O diba? Tapos, ito pa yung sinabi ni Sara. Do what I do, anya. Duterte advises Marcos to go around, consult OFWs for solutions. Gusto pang kopyahin siya, mga kababayan, para siguro ma-justify yung kanyang travel. Lumampas pa sa naging foreign trips ng ating Pangulong Bongbong. 5 pa lang yung ating Pangulong foreign trips, sa kanya 11 na. Para ma-justify, mga kababayan, pinagsasabihan yung ating Pangulong, kopyahin daw yung kanyang ginagawa. Do what I do, anya. What? Matindi, mga kababayan. Yan o, sabi ni Sara. Siguro dapat gawin niya yung ginagawa ko, di ba? Umiikot ako sa iba-ibang Filipino communities around the world. Maybe, anya, they should do what I'm doing, right? I go around different. Grabe anya, Mr. Maravillas, ang kakapalan.
May lakas talaga ng loob na sabihin na ganyan, na kopyahin yung ganyang mga pinagagawa, na ikot ng ikot kung saan-saan, wala man pakinabangan yung kapakinabangan yung ating mga mamamayang Filipino. Wala nga sa kanyang sumasalubong, mga kababayan na mga leaders ng bansa na pinupunta niya. Sila-sila lang, di ba? Sabi ni Sara, paliwanag niya, that engaging with OFWs can provide government leaders with realistic and practical ideas for implementation back home. Hindi man kailangan gawin yan ng ating Pangulong ginagawa po ninyo. Kasi may mga tao na siya, may mga ambassadors, consulate office, general, na alter ego ng ating Pangulo. Ang ginagawa ng ating Pangulo, pag may mga official invitation sa kanya, state visit for example, itong susunod niyang state visit, sa Cambodia yata po, para sa UN General Assembly sa September 7 to 9, sinasabay na niya ang engagement sa mga OFWs. Lagi naman ganun po, para hindi sayang yung biyahe. Tama po mga kababayan? Pero yung ganyan na ginagawa po ninyo, Sara Duterte, ikot ng ikot, wala man kayong imbitasyon mula sa mga foreign leaders. Talagang ang purpose lang, yung maisog, pang personal lang, waste of time. Sabihin pa na yung gastos niyan, personal din yung gastos. Pero yung oras po ninyo na imbes nasa pag-asikaso sa mga bumuto po sa inyo dito sa Pilipinas, mas marami naman siguro yung mga nandito sa Pilipinas kaysa sa mga OFWs. Nandyan kayo sa abroad para sa mga personal ninyong lakad. Diba? Sayang pasweldo. Pagkatapos, sasabihin mo pa na dapat tularan ka ng ating Pangulo. Anong magandang tutularan po sa inyo? Na walang kakwenta-kwenta yung mga pinagagawa ninyo araw-araw. Ang maririnig sa inyo, lahat patutsada, pag-alipusta, at kung ano-ano mga sinasabi ninyo na dapat sa sarili ninyo sinasabi. Kasi kayo ang walang naitulong para sa ikauunlad ng ating bansa. Di ba? Yan o. Ano ba yung nakikita ninyo? Ano ba yung pangarap natin para sa ating bayan? Ano ba yung doable doon sa ating bayan? The best practices galing sa, sabihin na natin sa Kuwait, sabihin na natin sa Australia, sabihin na natin sa Netherlands. What are our dreams for the nation? What is doable in the Philippines that comes from best practices in places like Kuwait, Australia, or Netherlands? Pwede gawin mo sa Office of the Vice President. O bakit? Sa kakaikot mo, ano na yung ginawa mo, in-implement mo? Di ba wala? Tree planting. O di ba? Sige mo lang ang daldal. Ang programa mong ini-implement, hindi man para sa opisina mo dapat. Dapat sa DNR. Ginagaw mo pa yung programa ng DNR. Tree planting. The Vice President also used humor to underscore her point, saying she might as well charge the administration for the unsolicited insights she continues to offer. Nako, libreng advice na naman ito. Magbibigay na naman ako ng libreng advice sa administrasyon. Hindi man ako na libre na consultant ng administration. Okay, mag-charge na ako ng consultation fee sa libreng konsulta ng administrasyon na ito sa akin. Speaking of consultation, mas maniwala kami kung magpakonsulta ka na. Kasi ibang-iba na po ang inyong mga pananalita, ang inyong mga manifestations. Diyan maniwala pa kami, magpakonsulta ka. Ano niya, Mr. Maravillas, na consultation na ang kailangan ni Sara? I-post na lang ninyo, mga kababayan, sa comment box ang nararapat na puntahang doktor sa consultation para kay Sara Duterte. Okay po, mga kababayan?